Mas masarap pa rin sa pakiramdam kapag ikaw ay nagpapatawad. Yung kahit nakagawa ng masama sa iyo ang isang tao, ay nagagawa mong palayain ang galit sa iyong puso. Ikaw, naranasan mo na bang patawarin ang mga taong nanakit sa iyo? Kung ganon mga kahuanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Kahit sobrang init ng panahon ay patuloy si Aling Lourdes sa pagtitinda niya ng gulay sa kalsada. Gamit ang isang malaking bayong ay inilalako niya ito sa kanilang bayan. Kasama niya ang kanyang nag-iisang anak na babae na kung saan ay hindi na rin nakakapasok sa eskwelahan nang dahil sa hirap ng buhay. Sobrang init naman ngayong araw, pero kailangan kong magtrabaho para mapakain ko ang aking anak. Sino na lang ang mag-aalaga sa kanya? Kung hindi lang sana na stroke at pumanaw ang aking asawa, edi sana ay nagpapahinga na lang siya sa bahay. Sana ay hindi ko kasama si Neneng sa pagtatrabaho. Malungkot na sabi ni Aling Lourdes. Lumipas sa maghapon ay tagaktak talaga ang pawis ng mag-ina. Malapit na nilang maubos ang kanilang panindang gulay, kaya makakabili na sila ng 2 kilo ng bigas. Sa kanilang pag-uwi ay tinanong siya ng kanyang anak kung pwede daw ba itong pumasok sa eskwelahan. Nay, bakit yung ibang mga bata po ay nag-aaral? Pwede po ba akong pumasok sa susunod na taon? 3 taon na lang naman po ay makakatapos na po ako sa elementarya. Malungkot na tanong ni Neneng. Nang dahil doon ay muling nadurog ang puso ni Aling Lourdes dahil wala siyang sapat na pera para pag-aralin ng kanyang anak. Pasensya ka na, Neneng. Walang magbabantay at mag-aasikaso sa'yo. Pati sumasapat lang ang kinikita ko para sa pagkain natin sa pangaraw-araw. Hayaan mo kapag sinuwerte ako. Pangako anak, may pagpapatuloy mo na ang iyong pag-aaral. Malungkot na sagot ng babae. Kinabukasan ay muling nagtinda ang mag-ina ng gulay sa kanilang bayan. Paulit-ulit lang ang nangyayari sa kanilang buhay at ang totoo niyan ay hindi sila pwedeng magpahinga. Sumasakit na nga ang batok ni Aling Lourdes, pero sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak ay tinitiis nito ang init na kanyang nararamdaman. Siya lamang ang inaasahan ni Neneng dahil hindi pa kaya ng bata ang mabuhay ng mag-isa. Isang araw naman ay may isang taxi driver na nagngangalang Rafael. Lumaki itong walang magulang at dati itong batang lansangan. Nagsikap sa buhay at pinilit na buhayin ang kanyang sarili, kaya ngayon ay nagkaroon naman ito ng maayos na trabaho. Simula bata pa lamang si Rafael ay hindi pa nito nararanasan na makaramdam ng pagmamahal mula sa isang magulang. Napapailing na lamang ang lalaki dahil ilang oras na ang lumilipas pero hindi pa siya makatiyempo ng pasahero. Ano ba yan? Wala atang katao-tao ngayon ah. Sobrang init kasi ng panahon kaya baka hindi na sila lumalabas. Napapailing na sabi ni Rafael. Nagpatuloy ito sa kanyang pagmamaneho nang bigla nitong makita ang isang batang naglalaro sa kalsada na bigla na lamang natumba nang dahil sobrang init ng panahon. Pauwi na sana ang bata sa kanilang bahay nang bigla itong makaramdam ng matinding pagkahilo. Agad itong binaba ni Rafael upang tulungan. Iha, okay ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo? Halika at isasakay kita sa loob ng sasakyan. Isasama kita sa pinakamalapit na ospital. Kinakabahang sabi ni Rafael. Nagmamadali ang binata sa kanyang pagmamaneho. Nilakasan niya ang aircon ng sasakyan nang sa ganon ay guminhawa ang pakiramdam ng bata. Oh Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kawawa naman po ang bata. Nawa po ay walang mangyaring masama sa kanya. Kinakabahang sabi ni Rafael. Habang nagtitinda ng gulay si Aling Lourdes ay bigla itong tinawag ng isang matandang babae sa katapat ng kalsada. Agad namang tumawid si Aling Lourdes at hindi na nito nagawang tumingin sa magkabilang kanto. Hindi nito nakita ang isang mabilis na sasakyan. Mabuti na lamang at naiwasan siya nito, ngunit tinamaan pa rin ang kanyang 2 paa. Natumba na lamang si Aling Lourdes at napasigaw ito nang dahil sa sobrang sakit. Agad namang bumaba ang taxi driver upang tingnan ang kanyang kalagayan. Ale, pasensya na po talaga kayo. Hindi po kasi kayo tumitingin sa kalsada. Pero may pasyente po akong sakay. Kailangan ko po siyang dalhin sa ospital. Gusto niyo po ba na isama ko na rin po kayo? Nagmamadaling sabi ni Rafael.
Hindi na, iho. Kasalanan ko naman kung bakit ako nasagasaan. Sige na, dalhin mo na siya sa ospital. Mas kailangan niya ng tulong mo. Sagot ni Aling Lourdes. Agad itong iniwanan ng binata dahil kailangan itong madala agad sa ospital ang bata. Pero sa mga sandaling iyon ay hindi talaga akalain ni Aling Lourdes na hindi siya makakatayo. Sobrang sakit ng kanyang mga paa dahil naipit ito ng gulong ng sasakyan. Tinulungan naman ito ng mga tao. Aling Lourdes, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Gusto niyo po bang dalhin namin kayo sa ospital? O samahan po namin kayo pa uwi sa inyong bahay? Nag-aalalang tanong ng isang lalaki. Wala naman akong pera para makapagpagamot. Makikisuyo na lang ako ha. Tumawag ka na lang ng tricycle at uuwi na lang ako sa aming bahay. Malungkot na sabi ni Aling Lourdes. Sa ospital naman ay agad na inasikaso ng doktor ang batang nawala ng malay. Hindi malaman ni Rafael kung sino ang kanyang tatawagan dahil hindi naman ito kilala ang mga magulang ng bata. Pero naguguluhan din siya dahil naiisip niya ang matanda na kanyang nasagasaan. Kumusta na kaya si nanay? Nakakainis talaga. Sana naman ay maayos lang ang kalagayan niya. Sabi ni Rafael sa kanyang isipan. Talagang nakokonsensya ang binata nang dahil sa nangyari. Pero hindi rin naman ito kayang pabayaan ng bata. Wala na nga siyang kinita tapos puro kamalasan pa ang nangyayari sa kanya. Nay, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po ba na ibili ko po kayo ng gamot? Nag-aalalang tanong ng batang si Neneng. Okay lang ako anak, pero mukhang hindi pa ako makakalakad. Iniisip ko lang kung saan ako kukuha ng pera para sa mga kakainin natin sa mga susunod na araw. Malungkot na sagot ni Aling Lourdes. Isinaing na lamang ng batang babae ang natitira nilang bigas. Ipinaluto na rin ng babae ang kanilang natitirang mga panindang gulay. Sobra-sobra talagang nag-aalala si Aling Lourdes dahil kailangan ni Neneng ng tagapag-alaga. Sobrang sakit ng kanyang mga paa nang dahil sa ilang sugat at nang dahil sa pamamaga. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nagkaroon na ng malay ang bata na tinulungan ni Rafael. Mahina nitong sinabi sa doktor ang pangalan ng kanyang mga magulang. Ilang oras pa ang lumipas ay dumating na ang mag-asawa. Salamat naman sa iyo at tinulungan mo ang aming anak. Masyado kaming busy sa trabaho kaya iniwan muna namin siya ng mag-isa sa bahay. Kasalanan namin ang lahat ng to. Mabuti na lang at nakita mo siya. Dahil kung hindi ay baka binawian na siya ng buhay. Pasasalamat ni Mrs. Chen. Ilang araw ang lumipas ay nakauwi na sa kanilang bahay ang bata. Binigyan ng mag-asawang Chen ng malaking halaga ng pera ang binata na tumulong sa kanilang anak. Gulat na gulat si Rafael nang mahawakan nito ang 2 milyong piso. Hindi nito akalain na makakatanggap siya ng ganito kalaking halaga nang dahil lamang sa pagtulong niya. Salamat sa iyo. Tanggapin mo yan kahit hindi talaga nababayaran ng pera ang buhay. Isang aral lang itinuro mo sa amin. Dapat mayroon kaming oras para sa aming anak. Nakangiting sabi ni Mrs. Chen. Maraming salamat din po. Malaking tulong po ito para sa akin. Naluluhang sagot ni Rafael. Hindi na talaga malaman ni Aling Lourdes kung saan pa sila kukuha ng pagkain. Isang beses na lamang sila kung kumain sa loob ng isang araw, kaya halos mawalan na ito ng pag-asa. Hindi pa rin ito nakakalakad ng dahil sa labis na pamamaga ng kanyang mga paa. Pero maya-maya lamang ay nagulat ang babae nang makita nito ang taxi driver na nakasagasa sa kanya. Ale, pasensya na po talaga kayo. Nandito po ako para tulungan kayo. Nakayokong sabi ni Rafael. Ipinagamot ito sa ospital ang babae para makabalik na ito sa trabaho. Bumili ito ng mga gamot at mga pagkain para hindi na sila mahirapan. Maraming salamat sa iyo. Sa totoo lang ay wala ka naman talagang kasalanan. Ako ang hindi tumitingin sa kalsada. Sobrang init kasi ng panahon kaya nakakaramdam na ako ng hilo sa mga oras na yon. Pero salamat pa rin dahil binalikan mo ako. Nakangiting sabi ni Aling Lourdes. Nang makauwi sila sa bahay ng babae ay ibinigay na ng binata ang kanyang tulong pinansyal. Ibinigay niya ang kalahati sa pera na ibinigay sa kanya ng mag-asawa. Saan mo naman ito nakuha? Sobrang laki naman itong halaga. Nagtatakang tanong ni Aling Lourdes. Bigay po sa akin yan nung mga magulang ng bata na akin pong tinulungan.
Kailangan niyo rin po ng tulong, di ba? Sige po, at aalis na po ako. Maraming salamat po dahil pinatawad niyo po ako. Nakangiting sagot ni Rafael. Masayang masaya si Aling Lourdes dahil sa wakas ay mapag-aaral na niya si Neneng. Higit sa lahat ay makakapagpatayo siya ng isang maliit na negosyo na tindahan ng gulay. Hindi na niya kailangang maglako sa mainit na panahon. Simula noon ay naging masaya ang mag-ina. Sobra-sobra ang pasasalamat nila sa Diyos dahil hindi na sila mahihirapan. Naibigay na niya ang kagustuhan ng kanyang anak na makapag-aral sa eskwelahan. Gumawa ka na mabuti sa iyong kapwa at ang Diyos na ang bahalang magbalik sa atin ng grasya. Pero hindi niya rin naman para ibigay sa atin ang isang bagay kung alam niya na makakasama lang ito sa atin. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo ng iba. Simulan nating iparamdam sa ating kapwa ang pagmamahal. Libre lamang ito at walang bayad. Kung gusto mo ng pagbabago, ay simulan mo ito sa sarili mo. Ituro mo sa mga kabataan kung paano ang gumalang dahil makakabuti rin ito para sa kinabukasan. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makikicomment po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli, mga kahuwana tales, ay palagi po kayong mag-iingat at manatili lamang sa loob ng bahay. God bless us all.